Nasa West Philippines na ang bagyong Paulo matapos itong hagupitin ang mga probinsya sa norte. Sa Isabela, kung saan ito naglandfall, daang-daang pamilya ang inilikas. Isinailalim naman sa pinakamataas na babala ang Aurora. Mula sa Kasiguran, may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Marisol, makakatulog na mahimbing yung mga kababayan natin dito sa Kasiguran dahil nga po maganda na yung panahon dito, Marisol, pero malayo po yan doon sa naranasan natin kanina at maging doon sa naranasan ng mga kababayan natin sa Isabela, Pangasinan at ilan pang mga probinsya. Sinabayan ng hampas ng hangin ang malakas na ulan sa Dinapigue, Isabela. Dito naglandfall ang bagyong Paulo alas 9 ng umaga kanina. Wala ring sinanto ang malakas na ulan at hangin sa bayan ng Divilacan. Maging sa Etiague kung saan may mga kailangang ilikas. Malakas po yung hangin kanina. Kaya kayo lumikas na? Opo. Para mas safe po. Baka madaganan po kami ng puno. Meron pa po tayong mga residente doon sa may mababang lugar. At kung tumaas po yung tubig, ma'am, is pwede po namin silang pilitin at dadalhin dito. Sa datos ng Kapitolyo, mahigit 500 pamilya ang inilikas sa buong Isabela. Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Paulo sa mga bayan ng Kasiguran at Dilasag sa Aurora. Pinagbabawal ang pagpalaot. Sa lakas naman ng hangin, lumaylay at naputol na ang ilang mga kawad ng kuryente. Umapaw ang ilog sa isang barangay. Sa isa pang barangay na nasa tabing dagat, pinakiusapan ang mga nakatira sa baybayin na lumikas. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa Hilagang Aurora. Signal number 4 na po dito sa Kasiguran, Aurora. At ito pong makikita nyo sa akin likuran, yung dagat po parang namumute, no? Dahil tumaas na yung alon. Kanina po, yung nakikita nyo ay mas malaki pa yung portion ng buhangin na makikita, pero ngayon po ay natakpan na nga po ng dagat. Yung patak po ng ulan, patagilid, at pag tumama po sa mukha ninyo ay medyo masakit, no? Parang tumutusok siya dahil na rin po sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Paulo. Mapanganib ang hambalos ng bagyo, pero may mga piniling mapirmi sa kanilang mga tirahan. Ano naman po kasi araw siya. Maliban kung halimbawa gabi, lilipat talaga kami. At saka yung tubig naman sa amin ay kumbaga ngayon, hindi siya malalim. Thunderstorm na epekto ng bagyo ang namerwisyo sa Bataan. Sa isang purok sa Mariveles, hanggang dibdib at kulay putik ang baha. Pahirapan pang mailabas ang residenteng natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa isa pang purok, tila naging ilog ang kalsada. Mas malala ang baha sa ibang lugar. Umabot hanggang leeg. Nanginginig nga ako sa takot baka umabot na. Di ba nangyari na po hanggang sahig? Hanggang second floor. Wala bang bangka? Nagsagawa na ng rescue operation sa mga otoridad sa ilang binahang lugar. Because of the current, minsan nagiging struggle or conflict siya kapag nagtatransport o lumalabas o nag-evacuate yung resident. Ngayon lang po ulit na ulit tong ganitong kataas ng tubig. Sa mga namamahala po, sana po gawan nyo ng paraan dito po sa barangay namin kasi panay na lang po kada naulan. Lagi pong baha. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Pangasinan. Sa Dagupan City, mataas na ang baha dahil sa magdamag na ulan na sinabayan pa ng high tide. Pabugso-bugso na rin ang ulan at hangin sa Baguio City. Naka-red alert ang lahat ng opisyal doon para sa posibleng pagbaha, pagtaas ng tubig sa ilog at paglikas. Walang wind signal sa Batangas dahil sa bagyo. Pero matindi rin ang ulan doon kaya nagbaha. Gaya sa isang kalsada sa Agoncillo. Rumagasa ang lampas tuhod na tubig na may kasama pang putik kaya hindi makadaan ang mga motorista. Maghapon ang clearing operation ng mga tauhan ng munisipyo sa tulong ng Philippine Coast Guard at DPWH. Dahil pang may dagat din ng alon, lakas! Tila alon naman ang baha sa Lemerita Bypass Road.
walang makadaang sasakyan sa abot tuhod na baha. Malawakan din ang pagbaha sa Tuy at sa bayan ng Lian. Halos zero visibility naman sa Kalatagan. Marisol, sa Facebook page ng Aurora Provincial Government ay sinabi nila na ang kabuang bilang daw ng evacuees nila ay umabot sa 21,000 individuals o katumbas po ng 7,000 families at patuloy daw yung paghatid nila ng tulong sa mga ito. Marisol? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.